mga kababayan, update tayo dito sa Barangay 272 Zone 25 ng District 3. Ayan po, kitang-kita po natin ang Binondominium 1. Wala na guys, napulbos na yung yung luma na barangay hall ng Barangay 272. Pagdating natin, ito na lang yung itsura, oh. Wala na yung pinakaitaas. Tapos yung parte dito, ayan, wala na din, nalinis na. Diyan dito po yung Department of Engineering and Public Works Highway Division 1. Ang bilis. Kanina daw guys, meron daw bakpo na dumating dito sa katuktok, kaya madali lang na nagiba. Yan, dito naman po sa likod. Ang date po natin mga kababayan, araw po ng Huwebes, July 24, 2025. Ito na po yung itsura ng lumang barangay po. Ayan, dito naman po yung side niya. Maraming wires. Konti na lang yung natira. Ayan. Sa mga nagtatanong po kung nasan po yung temporary na barangay hall dito sa Barangay 272, pag nakita nyo po itong Osang Karinderya dito, ayan, Osang Karinderya, ano, itong street na ito, pag nilakad mo to diretso, ayan, nandyan po yung barangay hall ng 272. Makikita nyo dyan yung nakasulat na Barangay 272. Straight nyo lang yan guys. Ayan o, lagpas ng green na tent. Marami nang mambabakal sa taas, oh. Hanap buhay muna talaga. Yan, yung bago naman guys na barangay hall ay parang hindi pa siya ginalaw. So ang natanggal lang dyan na nakikita natin yung mga ano dito sa pinakarap niya, yung salasalapat na mga bakal dito. Yung itsura niya nung last na pumunta tayo dito, ganun pa rin.
yung pinaka ceiling pala niya guys ay binutasan na din. Ito yung pinaka comfort room. Tapos ito yung pinaka ano nila, washing area. Ito sa taas, yung pinaka hallway niyan sa second floor, wala na po, yung ceiling niya na bakbak na. So abangan natin kung kailan nila pupulbisin ng buong buo ito na guys. Dito kasi sila nag-focus sa lumang barangay hall. Baka bukas ito guys, wala na ito, baka tuluyan ng wasak ito. Pinakaibaba na lang. Itong bahay dito sa gitna, ito yung sinabi ni engineer na titingnan muna nila yung mapping bago sila mag-decide. Kasi may bagong project dito na ipapatay si Yorme. Sa pagdaan ng panahon mga kababayan, na ngayon lang napagtutuunan ng pansin na yung mga kalsada, bangketa ay ginawa ng barangay hall na supposed to be espasyo na ito ng mga taong bayan para sa kanilang kaligtasan, para pag sila naglakad, yun dapat ang ginagamit. Maliban na lang kung may mga proyekto na mas kapaki-pakinabang na talagang magagamit ng mga tao. So ito guys, mula rito po sa banda rito, itong pinaka center island niya na ito, ayan, kasi ito kalsada at doon ay kalsada din. Itong pinakagitna na to, hanggang doon sa may punong kahoy, lilinisin daw ito lahat ni Yorme mga kababayan. So lahat po ng mga nakaparking, tatanggalin daw ito ni Yorme. Kasi nga may project na gagawin si Yorme dito. Ayan. Kung binondominium 2 ang ipapatayo dito, nakikinita ko talagang yung bahay dito sa May Mangga, ayan po yung bahay, masasagasahan. Depende na lang kung ano yung mapapag-usapan nila dito, no? Ayan, no? Banda rito hanggang dito. Yung mga nagbabakal guys, hindi DPW yan ha, hindi yung mga magagawa, kundi yung mga bumarangay, yung mga taga barangay 272 po, yung mga kumukuha ng bakal sa itaas. Sa hirap ng buhay talaga, kahit anong pagkakakitaan guys, basta mabuti, lahat ginagawa na dito. Sunod-sunod na baha, ulan, napakahirap. Umalis na yung sasakyan ng DPW. So iyan yung update natin dito sa Barangay 272. Sana guys mapansin ito ng presidente, mapansin ng ating government itong kahirapan ng buhay
dito sa Barangay 272 at bigyan ng trabaho yung mga tao. Dahil kung pambabakal lamang o ayuda ang ibibigay sa kanila, hindi po yun sapat para buhayan ang kanilang pamilya. Thank you so much for watching at sa lahat po na patuloy na sumusuporta sa inyo Ate Melby. God bless po sa inyong lahat.